Normal lamang na iniintindi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Subalit paano naman kung ang anak ang siyang palaging umiintindi sa kanilang mga magulang? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng batang lalaking si Lester. Bata pa lamang, para bang naging miserable na ang buhay ng musmos na si Lester. Hindi na nga siya nagkaroon pa ng pagkakataon na malaman kung sino nga ba ang kanyang tatay. Dahil simula noong isilang siya, inanay na lamang ang kanyang kasama. Pero sa halip na arugain at iparamdam sa kanya ng kanyang nanay ang pagmamahal na kinakailangan niya, ay matinding sakit at hirap pa nga ang ipinaramdam nito sa kanya. Kilala sa kanilang lugar ang nanay ni Lester na si Elena bilang mabisyo na babae at kung sino-sinong lalaki ang kanyang palaging kasama. Kaya't maging si Lester, kahit bata pa lamang siya, ay iba't ibang tukso na rin ang ibinabato sa kanya. Sa tuwing nasa bahay naman, para bang hindi anak ang turing sa kanya ng kanyang sariling nanay. Dahil tila ba isa siyang alipin na pinapakinabangan lamang ni Elena. Isang gabi, bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanilang bahay at dito ay padabog na pumasok ang kanyang nanay na lasing. Kaagad itong dumiretso sa kusina. Narinig ni Lester ang kalampagan ng mga kaldero, kaya alam na nga rin niya ang mga susunod na mangyayari. Natakot-takot na sigaw na naman ang kanyang aabutin. Ano ka ba naman, Lester? Alam mo naman na uuwi ako, di ba? Bakit walang pagkain dito? Galit na sabi ng kanyang nanay. Nay, wala na po kasi tayong bigas eh. Wala din naman po ako mailutong ulam. Kahit nga po ako, kaninang umaga pa po ako hindi kumakain. Malungkot na sagot ni Lester. Pero sa halip na maawas sa kanya ang nanay niya, mas lalo nga itong nagalit. Ano naman ang pakialam ko kung hindi ka pa kumakain? Ang isipin mo, ako. Hindi ang sarili mo. Wala ka talagang silbi na bata ka. Di ba ang bilin ko sa'yo? Dapat, kapag uuwi ako dito, nakahandaan na ang lahat. Punong-puno na talaga ako, Lester, sa'yo. Sa halip na makatulong ka, mabigat ka pa. Sa susunod ha, huwag mo na sa akin iralasyon ang mga yan. Matuto kang humanap ng paraan. Hindi yung sa akin mo nalang inaasa ang lahat. Bahala ka na nga dyan. Hindi na nga sumagot pa si Lester sa kanyang nanay. Dahil alam niya, kahit ano pa ang kanyang sabihin, mali pa nga rin siya sa paningin nito. Maya-maya pa, laking tuwa ni Lester noong magpa-deliver ng pagkain ng kanyang nanay. Sa wakas, makakain na rin ako. Kanina pa akong nagugutom. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa mga pagkain. Subalit noong kuhanin ito ng kanyang nanay, napansin niya na parang pang isang tao lamang ito. Dumiretso ang kanyang nanay sa kusina at mag-isang kumain doon. Hindi man lang siya inalok nito o tinirhan ng kahit kapiraso. Ilang saglit pa ay nabuhayan siya noong tawagin siya ng kanyang nanay. Pero nagkamali pala siya sa kanyang inaakala. Hoy Lester, halika dito. Hugasan mo itong pinagkainan ko ha. Huwag mo itong hahayaan dyan. Dahil kapag nilanggam to bukas, malilintikan ka talaga sa akin. Matutulog na ako. At huwag mo akong istorbohin. Opo, Nay. Ito na lamang ang kanyang naisagot. Napaiyak na lang din si Lester habang hinuhugasan niya ang mga pinagkainan ng kanyang nanay. Ramdam niya ang awas sa kanyang sarili. Dito niya napatunayan na talagang walang pakialam sa kanya ang kanyang nanay. Dahil ang iniisip lamang nito ay ang kanyang sarili. Hindi rin niya maiwasan na mapatanong na lang sa kanyang sarili. Bakit kaya ganun sa akin si nanay? Mahal ba talaga niya ako bilang anak? Alam kong anak niya ako. Pero kailanman, hindi ko naramdaman na nagpakamagulang siya sa akin. Ito ang mga katanungan sa kanyang isip
na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang sagot. Naging mapait talaga ang mga karanasan ni Lester sa poder ng kanyang nanay. Kailanman ay hindi niya naranasan na unahin ng kanyang nanay. Hindi rin niya naranasan na mabilhan ng bagong damit ng kanyang nanay. Mas inuuna pa nga nitong bilhin ang mga kolorete nito sa muka kaysa bilhan si Lester ng kanyang mga kailangan. Hindi rin niya naranasan na makatungtong sa eskwelahan, kaya hindi rin niya maiwasang mainggit sa kapwa niya bata sa tuwing nakikita niyang nakasuot ang mga ito ng uniforme habang papasok sa eskwelahan at inihatid pa nga sila ng kanilang mga magulang. Sana balang araw, maranasan ko rin yan. Naiinggit niyang sambit. Hindi lang din ito ang naging balakid sa buhay ni Lester. Dahil maging ang mga tao sa kanilang lugar, idinadamay nga rin si Lester sa mga ginagawa ng kanyang nanay. Hoy Lester, kawawa ka naman no? Habang ang nanay mo ay nagpapakasarap kasama ang iba't ibang lalaki. Ikaw naman parang aso na hindi alam kung saan susuot. Malas mo kasi. Sa lahat na lang ng magiging magulang, bakit pa si Elena ang naging nanay mo? Bayaran na nga, puro bisyo pa. Panlalait na sambit ng kapitbahay nila. Napayok po na lang si Lester sa mga sandaling ito. Gustuhin man niyang ipagtanggol ang kanyang nanay, pero alam niya sa kanyang sarili na totoo ang kanilang mga sinasabi tungkol sa kanyang nanay na si Elena. Kaya wala siyang ibang magawa kung hindi tanggapin na lamang ang mga ito. Pero sa kabila nito, may ilan pa rin namang mga tao ang totoong naaawa sa kanyang kalagayan. Kaya sa tuwing nagugutom si Lester, sila nagbibigay sa kanya ng pagkain. Subalit isang araw ay nagulat na lamang si Lester noong mapansin niyang tila paalis ang kanyang nanay at dala nga nito ang lahat ng kanyang mga gamit. Nay, saan ka po pupunta? Kaagad na tanong ni Lester sa kanyang nanay. Wala ka nang pakialam kung saan man ako pupunta. Huwag ka nga magtanong sa akin. Pero Nay, bakit dala mo po ang lahat ng mga gamit mo? Saan ka po ba talaga pupunta? Iiwan mo po ba ako? Isama mo na lang ako, Nay, kung saan ka man pupunta. Ayoko pong maiwang mag-isa dito. Pagmamakaawa ni Lester sa kanyang nanay. Napakakulit mo rin talaga, Lester, no? Di ba ang sabi ko? Huwag ka nang magtanong sa akin. Isa pa, at tatamaan ka na talaga. Doon ka na nga. Lumayo-layo ka sa akin. Naalibad ba rin ako sa itsura mo? Maya-maya pa ay nakita na lamang ni Lester na may sumundo sa kanyang nanay na isang mamahaling kotse. At mula noon, hindi na nga ito muling bumalik pa sa kanilang bahay. Halos isang buwan na nga rin na nakakalipas. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa nga rin umuwi ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Ngayon, literal na mag-is na nga lamang talaga siya sa buhay. Para bang hindi na nga rin niya alam ang salitang masaya. Dahil puro kalungkutan na lamang ang kanyang nararamdaman araw-araw. Upang maisalba ang kanyang sarili sa bawat araw, ay umaas na lamang si Lester sa mga taong naaawa sa kanya. Ngayon, ay madalas na nga siya nakikita sa kalsada, nanghihingi ng limos at nagmamakaawa para malagyan ng laman ang kanyang sikmura. Ate, kuya, maawa na po kayo sa akin. Kahit konting bare lang po o pagkain, ayos na po sa akin. Nagugutom na po talaga ako. Parang awa niyo na po. Ganitong paraan na lamang ang kanyang naiisip para iligtas ang kanyang sarili. May ilan na nagbibigay sa kanya, pero karamihan ay hindi siya pinapansin. Naiintindihan din naman niya ang mga ito, pero wala na nga rin siyang ibang pagpipilian. Kaya kahit nahihiya na rin si Lester sa kanyang sarili, ipikit mata nga niya itong ginagawa. May mga araw din na makikita si Lester na nakatambay sa labas ng isang fast food chain o sa labas ng mall. Dito siya nag-aabang ng mga taong maaari niyang mahingan ng tulong. Subalit isang araw, isinita nga siya ng gwardiya sa harap ng mall.
Hoy bata, umalis ka dyan. Palagi ka na lang nandito. Nakakaistorbo ka sa mga customer. Galit na sambit ng gwardya. Pasensya na po Manong Guard. Sandali na lang po. Kapag may nagbigay na po sa akin, aalis na rin naman po ako. Sagot naman ni Lester. Isa pa bata, huwag mo akong subukan ha. Kapag hindi ka pa umalis dyan, tatamaan ka talaga sa akin. Sa banta ng gwardya kay Lester ay hindi siya nagpatinag dito. Desperado na nga rin talaga siya na makahingi ng konting barya o pagkain. Dahil gutom na talaga siya. Pero dahil na rin sa kanyang pagmamatigas, nagulat na nga lamang si Lester nang sipain siya ng gwardya. Aray! Manong, bakit yun naman po ginawa to? Ang sakit po! Umiiyak na sambit ni Lester habang namimilipit sa sahig. Sinabihan na kita pero ayaw mong maniwala sa akin. Kaya yan, dapat lang sa'yo yan. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang kulit mo. Nasaan ba kasi mga walang kwenta mong magulang? Kapag nakita ko mga magulang mo, baka pati sila makatikim na rin sa akin Mayabang pang sambit ng gwardya habang tinatawanan si Lester. Pero ilang saglit pa, biglang may nagsalita sa kanilang likod. Ako ang tatay ng batang yan. At nakita ko kung anong ginawa mo sa anak ko. Isang misteryosong boses ang nagmula sa kanilang likuran. At kahit hindi pa nga ito nakikita ng gwardya, ay nagibang na nga rin siya kaagad. Ano ngayon kung nakita mo ang ginawa ko? Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Pero pagtalikod ng gwardya para harapin ang nagpakilalang tatay ng bata, ay halos mapaihi siya sa gulat. Isang mayamang lalaki ang tumambad sa kanyang harapan. May security pa nga ito sa kanyang paligid. Sir. Sa sobrang pagkagulat, ay ito na lamang ang nasabi ng gwardya. Anong sabi mo kanina? Wala kang pakialam. Kahit sino ba ang magulang niya? At pati ako, tatamaan sa'yo? Ako si Raymond, ang co-owner ng gusaling ito. At hindi ko papalagpasin ang ginawa mo sa anak ko. Sisiguraduhin ko na ikaw ang may paglalagyan sa akin. Sambit ng lalaking ito. Walang pag-aalinlangan na lumuhod ang gwardya sa harapan ni Lester at ng lalaking si Raymond. Patawarin niyo po ako, sir. Hindi ko po talaga alam na anak niyo ang batang ito. Patawarin niyo po ako. Mahalaga po sa akin ang trabahong ito. Sa akin lang po umaasa ang pamilya ko. Maawa po kayo sa akin. Saan ako? Hindi ka naawa? Naiintindihan ko naman na kailangan mo siyang paalisin. Pero yung sinaktan mo yung bata, isang malaking pagkakamali yan. Kunin niyo ang ID ng gwardyang ito. At simula ngayon, wala ka ng trabaho. Matigas na sabi ng lalaking si Raymond. Dali-daling hinawakan ng kanyang mga security ang gwardyang ito. Gaya ng utos na Raymond, ay kinuha na nga nila ang ID nito at pinaalis na rin sa lugar na ito. Natulala naman si Lester sa mga nangyaring ito. Hindi siya makapagsalita dahil maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Isang misteryosong lalaki na hindi niya kilala ang dumating. At sinabi nga nito na siya ang kanyang tatay. Lester, halika, sumama ka sa akin para makakain ka na. Mas lalo siyang nagulat dahil alam nga nito ang kanyang pangalan. Kahit naguguluhan at natatakot, sumama pa nga rin siya sa lalaking ito at nagtungo sila sa isang malapit na restaurant. Umorder ang lalaki ng napakaraming pagkain para sa kanya. Alam kong gutom na gutom ka na, kaya kainin mo ito lahat. Wika ng lalaki. Sa sobrang gutom ni Lester, ay walang pag-aalinlangan niyang kinain ang napakadaming iba't ibang putahe sa kanyang harapan. Pero maya-maya pa, ay hindi na rin siya nakatiis
na tanungin ang kanina bang bumabagabag sa kanyang isipan. Sir, totoo po ba yung sinabi niyo kanina? Ikaw po ba talaga ang tatay ko? Kinakabahan niyang tanong sa lalaking si Raymond. Oo, Lester. Totoo yun. Ikaw ang naging anak ko noon kay Elena. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako dumating. At kung ngayon mo lang ako nakilala. Mahabang kwento kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pero nais kong malaman mo na simula noong ilayo ka sa akin noon ni Elena ay araw-araw na kitang hinahanap. Kaya noong mahanap ka na ng mga tauhan ko at malaman ko ang kalagayan mo, hindi na rin ako nagdalawang isip na puntahan ka. Seryosong sambit nito. Natigilan sa pagkain si Lester. Hindi talaga siya makapaniwala dahil ang tatay na matagal na nga niyang hindi nakilala o nakita ay nasa harapan niya ngayon. Parang ang hirap po paniwalaan. Mayaman po pala ang tatay ko? Inosenteng tanong niya. Oo, Lester. Kaya kung pwede sana, sumama ka na sa akin. At sisiguraduhin ko na magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi ako papayag na pabayaan ka na lang din, gaya ng ginawa sa'yo ng nanay mo. Sa alok ngayon ng lalaki nagpakilalang tatay niya, ay napaisip siya ng malalim. Gusto niyang magbago ang buhay niya. Gusto niyang makasama ang kanyang tatay. Pero sa palagay niya, ay hindi pa nga siya handang tanggapin ang magiging malaking pagbabago sa kanyang buhay kung sakaling sumama siya dito. Pasensya na po. Pero sa ngayon, hindi ko pa po kayang sumama. Hindi po ako sigurado sa'yo. At hindi ko rin po kayang lumayo sa lugar na ito. Kahit hindi po naging maganda ang trato sa akin ni nanay. Hindi ko po siya kayang iwanan dito. Dahil siya na po ang kasama ko hanggang sa lumaki ako. Nanay ko pa rin po siya. Pagtanggi niya sa alok ng tatay niyang si Raymond. Kita sa mukha ni Raymond ang lungkot noong tanggihan siya ni Lester. Naiintindihan kita, anak. Pero nangangamba kasi ako sa kaligtasan mo. Tsaka diba, iniwan ka na rin ni Elena? Bakit naman hindi mo kayang gawin yun kung siya nga rin mismo ang unang nang iwan sa'yo? Sumama ka na sa akin, anak. Pagbabakasakali niya na magbabago pa ang isip ni Lester. Pasensya na po talaga. Pero hindi ko pa po talaga kaya sa ngayon. Umaasa po ako na babalikan pa rin ako ni nanay. Sa mga sandaling ito, wala nang nagawa pa si Raymond. Sige anak, hayaan muna kitang mag-isip sa ngayon. Pero sa oras na makapagdesisyon ka na, ito ang address ko. Pumunta ka lang dyan kahit anong oras, kahit kailan. At magiging bukas ang bahay ko para sa'yo. Magandang buhay ang naghihintay sa'yo, anak. Tandaan mo yan. Bago umalis ang tatay ni Lester, ibinigyan pa nga siya nito ng malaking pera. Pero sa halip na tanggapin, itinanggihan nga ito ni Lester. Naging magulo nga kasi talaga ang kanyang isipan ngayon. Napatitig na lamang siya ng maigi sa address na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay. Sa ngayon, hindi pa rin niya naiisip kung posible pa nga ba napuntahan niya ito balang araw. Matapos ito, inunumbalik ulit si Lester sa kalsada. Nakaupo lang siya sa isang gilid habang iniisip pa rin ang madaming pangyayari sa araw na ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na may tatay pala siya at napakiyaman pala nito. Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin ang buhay niya sa kalsada. Naghihirap pa rin si Lester. Dito siya nagpapalipas ng araw hanggang gabi. Dito niya naranasan ang bawat hirap. Hanggang sa isang araw
Habang namamalimos siya sa tapat ng isang mall, ay umagaw ng kanyang pansin ang isang babaeng pamilyar sa kanya na sumakay sa isang sasakyan, habang kasama nito ang isang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. Si nanay yun. Dali-daling tumakbo si Lester papalapit sa babaeng nakita niya. At noong makalapit na nga siya dito, ay nakumpirma niya na ito nga ang kanyang nanay. Gulat na gulat din naman ang kanyang nanay noong makita siya. Nay, ang tagal ko po naghintay. Hinahanap mo rin po ba ako? Nandito na po ako, Nay. Parang awa mo na. Huwag mo na po akong iwan ulit. Pero sa puntong ito, nagkamali pala siya. Anong hinahanap ang pinagsasabi mo, Lester? Naiibang ka na ba? Kahit kailan, hindi kita hanapin. Kahit saan ka pa magpunta, o kahit ano pa ang mangyari sa'yo, wala na akong pakialam sa'yo. Bakit ka ba nandito? Umalis ka na nga. At nakakaya sa mga tao, oh. Wala na akong pakialam sa'yo. Kaya wag mo na rin pakialaman ang mga ginagawa ko. Sambit ng kanyang nanay, sabay tulak sa kanya. Nadapa si Lester sa lakas ng pagkakatulak sa kanya ng kanyang sariling nanay. Kaagad namang umalis ang sinasakyan nitong kotse, kasama ang bagong lalaki ng kanyang nanay. Napaiyak na lang si Lester sa sobrang lungkot ng kanyang nadarama. Buong akala niya ay nahanap siya ng kanyang nanay. Umaasa na kaya ito nagbalik ay para sa kanya. Pero para bang isa siyang basura na itinapon na lamang kung saan. Sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, napaiyak na lang din siya habang nakaupo sa kalsada. Hanggang gabi, tulala lamang si Lester sa isang gilid. May mga nagbibigay sa kanya ng limos, pero hindi na nga rin niya pinapansin ang mga ito. Dahil ang kanyang isip, nananatiling inaalala ang mga nangyari kanina. Hanggang sa isang desisyon ang kanyang naisip. Siguro nga, mas mabuting sumama na lang ako sa tatay ko. Kaagad niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel na ibinigay sa kanya ni Raymond na nagpakilalang tatay niya. Nakasulat nga dito ang isang address. Kaagad tumayo si Lester at pinuntahan ito. Makalipas ang halos isang oras, ay nakarating na nga rin siya dito. Dinala siya ng address na hawak niya sa isang napakalaking bahay. Bago siya makapasok, ay narang rin siya kaagad ng gwardiya na nagbabantay sa bahay. Manong guard, nandyan po ba si Sir Raymond? Gusto ko po sana siyang makausap. Sino ka ba, Utoy? Anong kailangan mo kay boss? Nagtatakang tanong ng guard. May mahalaga lang po akong gustong sabihin sa kanya. Sige na po, Manong guard. Pagbigyan mo na po ako. Pakisabi na lang po. Ako po si Lester. Saglit na nagradyo ang guard sa kanyang mga kasamahan. Okay, sige bata. Pwede ka na rin pumasok. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Lester noong papasukin na nga siya ng gwardiya. At habang naglalakad pa lamang siya papasok dito, kaagad na rin siyang sinalubong ng isang lalaki. Noong makalapit ito, ay si Raymond pala ito na nagpakilalang tatay niya. O anak, mabuti naman at naisipan mo nang pumunta dito. Noong nakaraan pa kita hinihintay. Kamusta na anak? Gabing-gabi na anak at nasa labas ka pa. Nag-aalalang sambit ni Raymond. Kaagad namang napayakap si Lester dito. Hindi niya alam, pero dahil na rin sa lungkot at pagod na kanyang nararamdaman, hindi na nga rin niya napigilan pa ang kanyang emosyon. Tay, napapagod na po ako. Gusto ko na pong maramdaman ang pagmamahal ng isang magulang. Gusto ko pong malaman na may nagmamahal sa akin. Umiiyak niyang sabit. Niyak nga rin siya ng mahigpit na Raymond. Ramdam niya ang lungkot ng kanyang anak.
Kaya ginawa niya ang lahat para pagaanin ang loob nito. Umiiyak na ikiniwento ni Lester ang tuluyang pag-iwan sa kanya at pagtataboy ng kanyang nanay. Hayaan mo anak, simula ngayon, hindi na ako makakapayag na maramdaman mo pa yan. Ipapangako ko sa iyo na ipaparamdam ko sa iyo ang kasiyahan na matagal mo nang hindi nararamdaman. Ipaparamdam ko sa iyo ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Pagpasok nga nila sa napakagandang bahay ng kanyang tatay, natulala na lamang din si Lester sa loob nito. Malayong malayo ito sa walang buhay na tahanan na kanyang kinalakihan. Simula ngayon anak, dito ko natitira. At lahat ng nakikita mo, lahat ng meron ako, ay sa'yo din ang lahat ng yan. Binigyan siya ng sariling kwarto ni Raymond. Binilhan ng magagandang damit at lahat ng kanyang kailangan ay binibigay rin ito sa kanya. Noong una ay naiilang pa si Lester na kausapin o lapitan ng kanyang tatay. Ngunit habang tumatagal, ay doon na rin siya naging komportable. Hindi siya makapaniwala na ngayon ay talagang napakagaan na ng kanyang buhay. Sobrang bait din talaga ng kanyang tatay na si Raymond. Kaya naging madali din para sa kanya na kalimutan ang kanyang masakit na nakaraan. Isang araw, habang magkasama sila ng kanyang tatay na kumakain sa restaurant, hindi niya maiwasang mapangiti habang nakatingin sa kanyang tatay. Bakit parang kanina ka pa nakatingin sa akin anak? Ano bang iniisip mo? May gusto ka ba? O may problema ka ba? Huwag ka nang mahiya na magsabi sa akin, Lester. Nagtatakang tanong ni Raymond. Wala naman po tay. Sobrang saya ko lang din po kasi ngayon. Tuwang-tuwa po ako. Dahil sa lahat ng pinagdaanan ko noon. Buti na lang po, inakilala na rin kita. At binalikan mo po ako. Ibang-iba ka po kasi talaga kay nanay. Dahil simula noong bata pa po ako, hindi ko po naramdaman ang lahat ng ito kay nanay. Salamat po talaga tay. Kung hindi ka po siguro dumating, baka po hanggang ngayon, pag-alagala pa rin ako sa lansangan. At hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa bawat araw. Kaya salamat po talaga. Binago mo po ang buhay ko. Napangiti naman si Raymond sa sinabi ng kanyang anak. Ang lahat ng ginawa ko anak ay obligasyon ko lang bilang isang magulang mo. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, hayaan lang kita. Dahil normal lang din yan. Pero anak, ayokong turuan ka na magalit sa nanay mo. Dahil kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, siya pa rin ang nanay mo. Basta anak, kung magkakaroon ka man ng pagkakataon, dapat matutunan mo rin na magpatawad. Pero ngayon anak, tulad ng palagi kong sinasabi, hanggat nabubuhay ako, ay hindi ako papayag na bumalik ka pa sa dati mong sitwasyon. Mahal na mahal kita anak. Ikaw ang buhay ko. Kaya sisiguraduhin ko na sa bawat araw ay komportable ka. Sagot ni Raymond, sabay haplos sa mukha ng anak niyang si Lester. Hindi nagtagal, ipinag-aral na nga rin si Lester ng kanyang tatay sa pribadong eskwelahan. Malayong malayo na nga talaga ang kanyang kalagayan ngayon. Dahil nagagawa na rin niya ang mga bagay na akala niya noon ay imposible na nga niyang maranasan. Hanggang sa lumipas ang madaming taon. At ngayon ay isinang binatilyo si Lester na mayroong sariling prinsipyo. Tumutulong na nga rin siya sa kanyang tatay na si Raymond sa pamamahala ng kanilang kabuhayan. Kung noon ay isang paslit na pag-alagala lamang si Lester at para bang walang nagmamahal sa kanya. Ngunit ngayon, matatag na ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang ama. Mayroon na nga siyang sariling bahay. Napakadaming pag-aaring properties at mga sasakyan. Wala nang pwedeng umapi sa kanya dahil may kakayahan na rin siya
na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa tuwing may pagkakataon din at kapag nakakita si Lester ng mga bata sa lansangan, siya na nga rin mismo ang tumutulong sa mga ito. Dahil para sa kanya, alam niya ang hirap na manirahan sa kalsada. Alam niya ang sakit sa tuwing nagugutom at walang laman ng kanyang sikmura. Kaya hanggat makakaya niya, gumagawa rin siya ng paraan para makatulong sa kanyang kapwa. Pero isang araw, habang si Lester ay paalis na sana mula sa kanyang bahay papunta sa isang meeting, napansin niyang mayroong isang babae na nag-aabang sa labas ng kanyang bahay. Hindi pa niya ito pinansin noong una. Ngunit nagulat siya nang bigla nga nitong hinarangan ang kanyang sasakyan. Pagkababa niya, mas nagulat siya nang makilala ang babaeng ito. Walang iba kung hindi ang kanyang nanay na nang iwan sa kanya noon para mag-isang magpaksaya sa buhay. Ang nanay niya na walang ibang iniisip kung hindi ang sarili lamang niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bilang nagpakita ang kanyang nanay. Pero isa lamang ang kanyang nararamdaman: galit at puot. Bakit ka nandito? At bakit ka pa nagpakita sa akin? Galit na tanong ni Lester sa kanyang nanay na si Elena. Lester, anak, alam ko malaki ang galit mo sa akin. Dahil malaki din ang kasalanan ko sa iyo. Naiintindihan kita, anak. Pero Lester, nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Pinabayaan kita at iniwan lang noon. Alam ko maganda na ang buhay mo ngayon, anak. Kaya kung maaari sana, nagmamakaawa ako sa iyo, Lester. Tulungan mo naman ako, anak. Hirap na ako sa buhay. May karamdaman na ako. Walang-wala na ako. Mag-isa na lang din ako. At hindi ko na alam kung sino pa ang lalapitan ko. Maawa ka sa akin, anak. Tulungan mo naman ako. Pagmamakaawa ni Elena. Pero sa halip na kaawaan, tila mas lalong nagising ang galit sa dibdib ni Lester. Nandito ka ngayon dahil nangangailangan ka? Alam mo yung masakit? Noong ako ang nangangailangan noon, hindi mo ipinaramdam sa akin na nandyan ka bilang nanay para punan ang mga pangangailangan na yun. Mas inuuna mo pa ang sarili mo, ang mga bisyo mo. Tapos ako, pinababayaan mo lang ako. Tsaka noong malakas ka pa, hindi mo nang naalala na kamustahin at humingi ng tawad sa akin. Pero ngayong mahina ka na dahil may karamdaman ka na. Ngayon mo lang ako naisip. Ngayon mo lang naisip na humingi ng tawad sa akin. Mula noong bata pa ako, ipinabayaan mo na ako. Kaya hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung nanay ba talaga kita. Nakakatawa ka talaga no? Nandito ka lang dahil may kailangan ka. Pero kung wala, may isip mo bang puntahan ako? Pasensya na. Hindi ako madampot na tao. Pero hindi rin karapat-dapat na tulungan ka. Tumabi ka na dyan. Dahil may mahalaga pa akong pupuntahan. Huwag nang sayangin pa ang oras ko. Galit na sabi ni Lester sa kanyang nanay at tumarurot na nga ito papaalis. Sa pagtatagpo nilang ito, hindi niya naiwasan na mapaiyak na lamang habang nagmamaneho. Sa totoo lamang, matagal na nga rin yung gustong makamusta at makita ang kanyang nanay. Ngunit nangingibabaw pa nga rin ang galit niya dito dahil sa mga ginawa sa kanya ng kanyang nanay. Gulong-gulo ang kanyang isipan sa araw na ito. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Kaya minarapat na nga lamang din ni Lester na i-cancel ang lahat ng kanyang mga meeting. Dumiretso na nga lamang din siya sa kanyang tatay.
Pagkadating niya sa opisina ng kanyang tatay, napansin na nga rin kaagad nito ang malungkot na mukha ni Lester. May problema ka ba, anak? Parang iba ata ang araw mo ngayon, ha? Bungad ni Raymond sa kanyang anak. Kaagad namang umupo si Lester sa harapan ng lamesa ng kanyang tatay. Saglit siyang natahimik at huminga ng malalim. Tay, tama lang po ba ang ginawa ko? Pinuntahan po ako ni nanay kanina. Malungkot niyang simula. Kaagad namang umayos ng pagkakaupo ang kanyang tatay na si Raymond para pakinggan ang kwento ng kanyang anak. Ano nangyari, anak? Ano ginawa mo? Alam ko rin naman kasi, tay, na kaya lang niya naisip na puntahan ako dahil may kailangan siya. Pero kung wala, sigurado ako hindi niya ako maiisip. Humihingi siya ng tulong sa akin dahil naghihirap na daw siya at may sakit pa. Hindi ko alam ang gagawin ko, tay. Gusto ko siyang kausapin ng maayos, pero hindi ko rin alam kung kaya ko na rin ba siyang patawarin. Malungkot na pagkukwento ni Lester. Tumango naman ang kanyang tatay. Tanda na naiintindihan nito ang nararamdaman ni Lester. Alam mo, anak, ang isang sugat, kusang naghihilom yan. Mahirap na pilitin na gumaling yan kung wala namang sapat na lunas o solusyon. Hindi kita pipilitin, anak, na patawarin ng nanay mo. Pero ang sa akin lang, kung kaya mo siyang tulungan, ay tulungan mo siya. At hayaan mo siyang magbago. Kung sa tingin mo ay nagbago na siya at mapunan na rin niya ang mga pagkukulang niya noon, doon mo na isipin kung kaya mo na nga ba siyang patawarin. Payo naman ni Raymond sa kanyang anak. Napaisip ng malalim si Lester sa payo ng kanyang tatay. Maging siya ay naguguluhan pa din sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Lalo na sa relasyon nila ng kanyang nanay ngayon. Tumayo siya at kaagad na umuwi sa kanyang bahay. Nagmamadali nga siyang umuwi. Umaasa na maaabutan pa nga niya ang kanyang nanay. Papalapit pa lang siya sa gate. Natanaw na rin niya na hanggang ngayon nandoon pa rin ang kanyang nanay na tila hinihintay siya. Pagkababa niya ng sasakyan, inapabalikwas ang kanyang nanay at kaagad na lumapit sa kanya. Anak, parang awa mo na. Tulungan mo na ako. Gusto kong gumaling. Gusto kong humaba pa ang buhay ko para makapiling ka ulit. At ipakita sa iyo na nagsisisi na talaga ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Parang awa mo na, anak. Pagmamakaawa muli ng kanyang nanay. Nagawa pa nga nitong lumuhod sa harapan ni Lester. Pero kaagad na nga niya itong pinatayo. Nagsulat si Lester sa kanyang tseke at inabot sa kanyang nanay. Sa'yo na yan. Handa ako tulungan ka sa pangangailangan mo ngayon. Lalo na sa pagpapagamot mo. Pero hindi ibig sabihin yan, ipinapatawad na kita agad. Magpagaling ka muna at ayusin mo ang buhay mo. Hindi kita pipigilan kung gusto mong makabawi sa akin. Pero unahin mo muna ang sarili mo ngayon. Malamig na sagot ni Lester. Salamat, Lester. Pangako, sa oras na gumaling ako, babalik ako muli dito. Papatunayan ko sa iyo na handa na ako magbago. Handa na ako na magpakamagulang sa iyo. Pangako ko yun, anak. Lumipas ang ilang buwan, naghintay si Lester para makita ang ipinangako ng kanyang nanay. Pero hindi nga niya akalain na ang matutuklasan niya nagsinungaling lang pala sa kanya ang kanyang nanay. Wala pala talaga itong sakit.
Ginamit lang nito ang perang ibinigay niya para sa mga bisyo nito. Gaya pa rin ng dati, kung sino-sinong lalaki pa rin ang nakakasama nito. Nalungkot talaga ang kalooban ni Lester sa kanyang mga nalaman. Pero wala na nga rin siya nagawa kung hindi tanggapin na lamang din ang katotohanan na ito. Simula ngayon, handa na rin akong kalimutan na meron akong nanay. Binigyan ko siya ng tsansa. Umasa pa rin ako na magbabago siya. Wala na akong magagawa pa. Matatag na sambit niya sa kanyang sarili habang pumapatak ang kanyang mga luha. Simula noon ay pinagtuunan na lamang ni Lester ng pansin ang kanyang sarili, lalong-lalo na ang kanyang tatay na siyang magulang na tunay na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal na kanyang hinahanap. Ginawa din niya ang lahat para hindi na muling makalapit sa kanya ang kanyang nanay. Ipinangako niya na lubos niyang papahalagahan ang sarili niya, lalong-lalo na ang kanyang tatay. At kapag nagkaroon siya ng sariling pamilya balang araw, hindi rin niya hayaan na iparamdam ang ganitong lungkot sa kanyang magiging anak. Tinuloy lamang ni Lester ang kanyang tagumpay kasama ang kanyang tatay. Alam niya sa kanyang sarili na ngayong may puwang pa rin sa kanyang puso na kanyang hinahanap-hanap. Balang araw, mapupunan din ito. Alam niyang malayo pa rin ang kanyang lalakbayin, pero malayo na nga ito kumpara noon. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ni Lester. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi lahat ng pamilya ay perpekto gaya ng mga nakikita natin sa telebisyon. Pero tandaan natin na ang lahat ng lungkot ay mayroong kapalit. Lahat ng ating sakripisyo ay magbubunga din ng maganda balang araw. Magpatuloy lamang tayo sa ating buhay at hanapin ang sariling rason para magtagumpay. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.